International Criminal Court Detention Facility dahil sa kasong crimes against humanity. Nasaan na sa mga susunod na araw, paglalabas ng mga pahayag ang Vice President sa ilang panghalagang usapin at mga isyong kinakarap nito ngayon. Pati po yan sa impormasyong nilabas ng Office of the Vice President. Tao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon dahil sa kaniyang katandaan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa mga media nitong nakalipas na araw matapos ang halos isang oras na pag-uusap sa telepono sa kanyang ama habang siya ay nasa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara, bagamat maganda ang kalagayan ng kanyang ama, paulit-ulit nitong binabanggit na gusto nitong makauwi na sa Pilipinas. Sinabi pa ng Vice Presidente na nauunawaan niya ang nararamdaman ng kanyang ama at patuloy nilang pinagtutulungan ng mga abogado ang kanyang kaso araw-araw. Sinisiguro din ng ikalawang Pangulo na may mga bumibisita sa dating Pangulo upang ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa nila. Nauna na ang sinabi ni Atty. Nicholas Kaufman, ang abogado ng dating Pangulo, na plano nilang magsampa ng petisyon sa International Criminal Court para sa pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo. Tungkol naman sa posibleng senaryo na maaprubahan ang petisyon, ngunit hindi sa Pilipinas dadalhin si Duterte, kundi sa ibang bansa na kasapi ng International Criminal Court. Sinabi pa ni Vice President Sara na ipinapaubaya na niya sa kanilang defense team ang pinakamahusay na legal strategy para rito. Hindi naman na umaasa si Vice President Sara Duterte na makakatanggap pa ng hustisya ang kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Sa isang panayam ay iminungkahi ng Vice Presidente na hindi na niya nakikita na magkakaroon ng sapat na hustisya at tamang proseso ang kaso ng kanyang ama mula sa panig ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa umano'y ginawang extraordinary rendition ng administrasyon sa dating Pangulo. Kasunod nito ay hiniling naman ng pangalawang Pangulo na hindi na sana ito mangyari pa sa ibang kapwa Pilipino na siyang rason niya kung bakit nagsasagawa ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa proseso ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa pamamagitan niya ng mga pagdinig na ito ay maaaring magkaroon ng mga sapat na rules, guidelines at bumuo ng batas ang Senado para maiwasan na anyang muling magkaroon ng ganitong mga klaseng sitwasyon. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration. No? But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that the thing that happened to President Duterte, it's called extraordinary rendition of international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country, on Philippines. Bahagi po yan ng panayam kay Vice President Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands bago po siya bumalik na dito sa Pilipinas. Samantala, nais naman ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapabilis na ang takbo ng kaso sa kagustuhan nito na makauwi na ng Pilipinas. Kwento kasi ng Vice Presidente, ipinahayag ng dating Pangulo na siya ay matanda na at kahit anumang oras ay maaari na niya siyang mabawian ng buhay at binigyang diin na kung mangyayari man ito ay nais niyang mamatay sa kanyang sariling bansa. Noong March 28, ang sinabi ng gobyerno, ICC has no jurisdiction. Etong taon na ito, no? This is just the latest in a series of statements na ang ICC walang jurisdiction dito sa ating bansa. Gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the Naku, maganda ito. Tungkol naman to sa US. Napaka-importante ito kasi naglabas pong si Trump ng utos na kung sino man na mag-cooperate sa ICC dito sa Amerika ay i-freeze ang account niya. Ganda nito. Ex-President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D2 of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the U.S. that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas,
over that person or state party is a protected person sa ilalim nung kay Presidente Trump. So ang Pilipinas, hindi na state party. At yung executive, sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive Ganda ng research ni Senator Amy na to. Ang ganda kasi nagbigay ng deklarasyon si Trump eh. Ngayon, kasama ho tayo dyan, di ba? Oh, ayun ako. order. Sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1? Naku, asset freeze yan. Lahat ng pagmamayari mo, kung sino man ang makipag-cooperate sa ICC, pagmamayari mo sa Amerika ay asset freeze. Ang tanong, si Marcos ba may pera pa sa US? At siya nakipag-cooperate sa ICC. Mr. President Trump, would you be strong enough to freeze the account of President Marcos because he cooperated with ICC? Mr. President Trump, what is your answer? I'm calling out to you. I'm just a simple social media blogger and news anchor, but my simple question is, according to your executive law or executive order, that anyone who's an ally cooperated with ICC as a sanction of freeze asset. Clearly, President Marcos, the present president of our country, cooperated with ICC and used the warrant of ICC to bring the former President Rodrigo Roa Duterte to the Hague. It only means Marcos cooperated with ICC. Will you be true to your executive order and freeze his account? Nako. executive order ni Presidente Trump. Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila, yung pamilya nila, ay nasa Amerika na. Ayan ha. Tingnan nyo to ha. Malinaw to. Nasa Amerika na daw. O yung pamilya na ito. O ito mga to, di ba? Tapos pati si Torre daw. Pero hindi niya binanggit dito si Marcos. Ha? Hindi niya binanggit. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So, yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak itong pagsisiyasat natin umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya Nagtatago daw sila. Yung sila Garma. Pero, hindi, ito tanong lang naman to. Hindi kaya yung sila ay kasama na si Marcos doon. At si First Lady. Hindi natin alam. Basta sila. Then, tinutukoy niya si Garma, kayo naman. Masyado naman madumi yung malaro ang isip ninyo. Hindi kasi hanggang ngayon wala pa daw live si Lisa Marcos. Hindi natin alam kung nagtatago nga naman yun doon. Hindi natin alam. Hindi ko alam yan. nag-aalala ko ano ba nangyari rito. So, paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice, pero wala sila. Kaya justice lang po tayo. Pero importante po ito. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Pag mom ka, you want to give 100% nourishment. Kaya with Lacto 3 Plus, expertly formulated with lactose high